Hinihingal ako sa isang malawak na talahiban. Hindi iniinda ang pangangati at pamumula ng aking katawan dahil sa mabilis na pagtakbo. Patuloy lamang ako sa aking ginagawa kahit ang pagtibok ng aking puso ay tila kabayo na sa bilis nito. Maya-maya ay isang tao ang dumakip sa akin. Binuhat ako nito paitaas na siyang naging dahilan ng aking pagsigaw. Hindi na ako nakapagpanlaban pa at tuluyan ang tumawa ng tumawa. Itay, naabutan niyo na naman po ako. Napakabagal mo kasi tumakbo anak Naabutan tuloy kita. Ang daya niyo talaga kahit kailan, tay. Sa susunod, ako naman ang mag-aabol at kayo naman ang tatakbo. O sige ba, kung yan ang gusto mo anak. Ay, Nando, Tepan, pumasok na muna kayo't kakain na. Handa na ang hapunan. Dahil sa malakas na pagtawag ni inay sa amin, agad kaming nagmadaling kumilos papasok sa aming munting bahay. Ilang sandali pa ay lumapit na nga sa amin si inay. Napakunot ang kanyang noo nang makita niyang itsura namin ni Itay. Ay nako, kayo talagang dalawa Naglaro na naman kayo sa talahiban pagkatapos magsaka Ay nako, puro putik pa ang mga paa ninyo. Mahal, huwag mo na kaming pagalitan ng anak mo at nagkakatuwaan lang naman kami. Nauunawaan ko naman yon, ngunit intindihin nyo naman sana ang mga sarili ninyo. Tingnan nyo ang mga damit ninyo, Nando, napakarumi. At ikaw naman, Tepan, mapula na naman ang katawan mo. Tsak na magkakasugat ka na naman dahil dyan. Ay, mamaya kamot ka na naman ng kamot dyan. Pasensya na po, inay. Napakamot sa batok na lamang si Itay habang patawa-tawa kay inay. O siya, sige na. Maglinis na kayo ng katawan nyo sa kubeta. Agad kaming sumunod ni Itay sa sinabi ni inay. Nang matapos kami ni Itay na maglinis ng aming katawan, agad kaming bumalik sa kusina. Naroong naghihintay naman sa amin si inay. O tara na, kumain na kayo. Opo, inay. Kanina pa po ako nagugutom Wow, ang sarap naman ng ulam natin, mahal. Aba, syempre naman. Niluto ko yan para sa inyo nitong anak nating makulit. Si inay talaga Pero salamat po, inay Tara po, kain na po tayo. Sandali lang pala anak. Kuha ka nga muna ng sili sa labas. Opo, Itay, sandali lang po. Ikaw ba, inay, gusto mo rin po ba ng sili? Ay, hindi na anak. Alam mo namang paiba-iba minsan ang gusto ko. Gawa ng dito na rin siguro sa kapatid mo sa tiyan ko. Minsan gusto na maanghang, minsan naman parang halos magkandasuka sa maanghang. Ay, ewan ko ba? Tapos kung ano-ano pa yung napaglilihan ko kung minsan. Ay, sige po, inay. Kukuha na lang po ako ng sili para kay Itay. Hapon pa lang naman noon, pero hindi ko rin alam kung bakit parang nakaramdam na lang ako ng kakaiba. Basta na lang ako parang naiilang na lumabas. Yun bang pakiramdam ko? Parang may nagmamasid sa akin. Gayunpaman ay pinili ko pa rin ang magpatuloy sa pagkuha ng sili sa labas ng aming bahay. Pumitas na ako noon nang mapansin ko ang isang matandang lalaki na naglalakad sa labas ng aming bakuran. Dire-diretso lamang siya at hindi lumingon sa aking direksyon. Sino kaya ito matandang to? Parang ngayon ko lang siya nakita rito sa amin Baka may pinuntahan lang siya sa mga kapitbahay namin. Di bali na nga. Tama na siguro itong nakuha kong sili para kay Itay. Pabalik na sana ako noon sa loob ng aming bahay. Ngunit natigilan na lamang ako nang sa muli kong pagbaling sa matandang lalaki ay nakita kong nakatingin na siya sa aming bahay. Walang anumang reaksyon ang mababatid sa kanyang mga muka. Subalit hindi ko talaga mawari kung bakit kinikilabutan talaga ako sa kanya. Tipan, anak! Nasaan na yung sili pinapakuha ko sa iyo? Nandito lang po, Itay! Nang marinig rin siguro na matandang lalaki ang boses ni Itay, kusa na lang din siyang umalis. Pagkapasok ko sa loob, ay nagtataka na patanong sa akin si Itay. Oh, bakit ang tagal mo naman yata kumuha ng sili? Ano po kasi, Itay naglaro ka na naman siguro, hindi po, inay. Malamang, sigurado yan. Hindi po, Itay.
May matanda po kasi sa labas eh. Tapos, Hindi ko na naituloy pa ang pagpapaliwanag. Pinutol na kasi ni inay ang mga sasabihin ko. ay nako ka talagang bata ka. Sige na, kumain na tayo. Tama na yung mga pinagdadahilan mo. Habang kumakain tuloy kami noon, ay hindi ko maiwasang maisip ang itsura ng nasabing matandang lalaki na nakita ko. Kung minsan pa ay napapatigil na lamang ako sa pagnguya ko. Basta may kaunting kilabot talaga akong naramdaman sa kanya. O anak, bakit parang ang hina mo yatang kumain ngayon? Hindi mo ba nagustuhan ang niluto kong ulam? Hindi naman po, inay. May iniisip lang po ako. Ano na naman ba yung iniisip mo? Yung matandang lalaki nga po kanina, inay. Yung nakita ko po kanina sa labas nung kumuha ko ng sili kanina. Oh, ano naman ang meron doon sa matandang yon? Sino ba yon? Saka ano bang ginawa niya? Hindi ko rin po kilala, inay eh. At saka wala rin po siyang ginawa. Basta ang sama po kasi ng tingin niya sa bahay natin eh. Ay nako anak, baka naman nagagandahan lang siya sa bahay natin o di kaya meron siyang nakitang kakaiba. Bilisan mo na nga lang kumain dyan. O paano, mauna na akong tumayo sa inyo ha anak. Bilisan mo na lang yan. Kinagabihan, pumesto muna ako sa harap ng aming bahay. Sa isang maliit na kubo-kubong naroon. Dito ko malimit magpalipas ng oras kapag wala akong ginagawa. Lalo na pagsapit ng gabi. Matatanaw kasi roon ang mga bituin at ang buwan sa kalangitan. Ay, sarap talagang tumambay dito. Payapa at sobrang ganda talaga ng kalangitan kapag gabi. Iba talaga ang buhay rito sa baryo. Ay, siya nga pala. Baryo Kuweba. Itong tawag sa aming lugar. Madalas may kwento sa akin ni Itay noon bago matulog kung bakit Kuweba ang pangalan ng baryo namin eh. Sabi ni Itay, matagal na panahon na ang nakakalipas. Ang lugar na ito ay punong-puno ng mga kuweba. Halos lahat ng sulok na pupuntahan nyo dito puro kuweba eh. Kaya raw nangyari yun. Dahil ito raw dating tinitirahan ng isang kakaibang nilalang. Isang paniki na kulay puti. Ito yung sinasabi nilang mutya ng puting paniki. Isang buhay na mutya. Tapos, ang sabi pa, kapag nagpakita ito sa'yo, ikaw raw napili nito upang bigyan ng isang kagilagilalas na kapangyarihan. Pero bago mangyari ang bagay na yun, dapat makapasa ka muna sa isang pagsubok. Bagay na wala namang ideya si Itay sa kung anong klaseng pagsubok ba yun. Pero ang kwentong ito ay naging isang alamat na lang. Wala na rin kasi yung mga bakas na mga sinasabi nilang mga kuwebe. At isa pa, wala pa rin talaga nakakita ng mutya ng puting paniki. Naputol ang aking pagmumuni-muni nang bigla na lamang akong may narinig na kalusko sa hindi kalayuan. Hindi ko na lamang sana ito papansinin, ngunit isang ungol ang aking narinig. Hindi ko malaman kung mula ba ito sa mabangis na hayop sapagkat walang mabangis na hayop ang nakatirang malapit sa aming baryo. Kung sakaling magkaroon man, sadyang napakadalang talaga nito. Dahil dito ay mas lalo akong nahintakutan sapagkat sigurado ako sa aking narinig na tila galing ang ungol sa isang mabangis na hayop. Nagpalinga-linga muna ako at pilit kong sinuri ang buong kapaligiran. Ngunit wala naman akong napansing kakaiba. Sa takot ko, agad na rin akong pumasok sa aming bahay at isinara ang pinto. Dumiretso ako sa aming kwarto at doon ko nakita si Inay at Itay na natutulog habang magkatabi. Dali-dali akong tumabi sa kanila at pinilit matulog. Dahil sa naging mga kaganapan, nahirapan akong matulog kabanong. Ngunit hindi kalaunan ay katawan ko na ang bumigay dahil sa matinding antok. Naalimpungatan ako nang maramdaman kong may yumuyugyug sa aking balikat. Tepan! Gumising ka! Tepan! Bakit po, Inay? Hindi mo ba naririnig yon? Ang alin po?
Yung tunog na parang ungol ng isang mabangis na hayop. Agad akong kinabahan ng banggitin niyo ni inay. Akala ko'y guni-guni lamang ang naririnig ko kanina. Pero mukhang totoo nga ang lahat. Magsasalita na sana ako nang bigla na lamang naming narinig ang ungol na aming pinag-uusapan. Mas malakas ito kaysa sa aking narinig nung ako ay nasa kubo pa. Wala ni isang makapagsalita sa amin ni inay dahil dito. Maya-maya pa ay bigla na lamang may kumalampag sa aming bubong. Tila may malaking bagay na tumama rito. Sa sobrang gulat namin ay napasigaw kami ni inay ng malakas na siyang naging dahilan upang magising si Itay. Pupungas-pungas itong tumingin sa amin at kunot noong nagtanong. Oh, bakit? Ano nangyari? Paano pa kayong dalawa? Nando, parang may kung ano yata sa bubong natin. Hindi ko alam kung ano pero parang isang mabangis na nilalang. Hindi nakaimik si Itay at bigla na lamang napaisip. Maya-maya pa ay bigla kami nagkatingin ng tatlo, sabay lingon sa tiyan ni inay na may kalakihan na. Inay, Tay, sa tingin ko po, aswang yung gumagambala sa atin ngayon. Ay nako, wag naman sana. Nagsimula ng umusal ng dasal si inay habang nakapikit ang kanyang mga mata. Tumayo naman si Itay. Galit na galit siyang pinuntahan ng kanyang itak. Nahintakutan kami ni inay sa mga ikinikilos ni Itay. Parehas lamang kaming nakatingin sa kanya at inaabangan ang susunod niyang mga gagawin. Nando, ano binabalak mo? Saan ka pupunta? Natatarantang tanong ni inay. Lalabas ako. Papatay ko yung lintik na aswang na yan. Akala yata niya'y matatakot niya ako. Tepan, bantayan mo ang nanay mo ha at lalabas lang ako saglit. Tuturuan ko siya ng leksyon. Itay, wag po. Wala po kayong alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi ba't may kakaiba silang lakas at liksi? Hindi ba ikaw po nagsabi nun? Paano ba sila matatalo gamit lamang ang itak na yan? Sasagot pa sana si Itay nang bigla namang may marinig kaming ingay. Tunog na tila isang baboy ramo ang aming nadinig sa pagkakataong ito. Pigil hininga kaming lahat sa kung anong maaaring mangyari, kaya't kami ay walang naging kibo. Maya-maya pa ay bigla na lamang may kumalampag sa aming pinto. Wala na kaming nagawa pa ng buong tapang na lumabas si Itay. Doon ay walang tigil siya sa kanyang pagbumura sa nasabing aswang. Habang nasa labas pa si Itay, bigla na lamang nabutas ang aming bubong at doon nang galing ang isang kakaibang nilalang na hindi namin maawari ang itsura. Parang tao, ngunit may parte ng katawan nito na katulad sa malaking aso. Parehas kami hindi makagalaw sa matinding takot ni inay. Ala, may aswang! Itay, may aswang! Dito po, Itay! Dalihan niyo po! Yan ang aking naging sigaw at agad kong hinarangan si inay. Hindi pwedeng makalapit ang aswang kay inay sapagkat ang tanging nais nito ay ang sanggol na pinagbubuntis ni inay. Susugod na sana sa amin ang aswang, ngunit buti na lamang ay may isang itak na tumama sa likuran nito. Dahil sa tagang natanggap nito, agad itong tumaob at nangisay sa sahig ng aming bahay. Kalaunan ay tuluyan na itong nawalan ng buhay. Doon namin nakita si Itay sa likod ng aswang na kanina'y tinataga habang ang kanyang kaliwang braso ay duguan. Itay, ano po nangyari? Nando, salamat. Sabay kaming napasigaw ni inay nang makita namin si Itay. Tumakbo kami papalapit sa kanya at agad siyang niyakap. Labis pa ang naging takot namin ni inay matapos magwika si Itay. Kailangan na natin makaalis dito. Hindi lamang isa o dalawa ang aswang na aking nakita. At sa tingin ko, marami pang paparating. May mga kasama pa sila. Mukhang ang anak natin ang kanilang pakay. Ano? Bakit tayo? Bakit ang anak natin? Hindi ko alam. Basta, kailangan na natin makaalis dito kagad. Maganda na kayong dalawa. Aalis na tayo. Ngayon na! Wala kaming nagawa ni inay nang hilahin kami ni Itay palabas. Napakalamig ng simoy ng hangin at natatalokban na ng ulap ang mga bituin at buwan sa kalangitan. Tila nagbabadya ito na isang trahedya ang mangyayari. Habang kami ay tumatakbo, sabay-sabay na mga alulong ang bumulabog sa buong kapaligiran at nagbigay takot sa amin ni na inay at Itay.
Kahit anong gawin naming paghingi ng saklolo, wala rin kaagad na makakarinig sa amin. Malayo pa kasi ang susunod naming kapitbahay. Tuloy-tuloy lamang kami hanggang sa isang aswang ang humarang sa amin. Sadya talaga nakakagimbal ang itsura nito. Ang balat niya ay nababalot ng makakapal na balahibo at ito ay may pakpak ng isang paniki sa kanyang likuran. Napatras kami ni na inay at titay hanggang sa nagsimulang umangat sa ere ang aswang. Kasabay ng pagpagaspas ng mga pakpak nito, sumugod ito sa amin. Pilit nitong pinupunterya si inay. Subalit bago pa man siya tuluyang makalapit sa amin, nagawa pa itong masabuyan ni itay ng buhangin. Gayunpaman ay hindi pa rin ito basta nagpaawat. Nagpatuloy pa rin siya sa pagdagit kay inay. Pero bago pa man niya tuluyang madakot si inay, ay nagawa ko pa siyang maitulak. Inay! Itay! Dito po! Tulong! Tulong! Tulungan niyo po ako! Inay! Itay! Tulong! Tepan! Anak! Tepan! Huwag kang bibitaw! Walang nagawa ang aming mga sigaw nang mailayo ko ng aswang at mailipad sa himpapawid. Nagpumiglas ako ngunit wala akong nagawa sa kakaibang lakas na tinataglay nito. Inilayo ako nito sa lugar kung saan naroroon sina inay at titay. Nagkandasugat at galos pa noon ang aking mga kamay at braso. Hanggang sa nagpasya siyang bitiwan ako sa ere. Napasigaw na lamang ako ng ubod ng lakas habang patuloy ako sa aking pagbulusok pababa. Buong akala ko noon ay katapusan ko na talaga. Ngunit tila dininig ng langit ang aking mga panaghoy sapagkat naramdaman ko na lamang na bumagsak ako sa isang malaking puno hanggang sa lumapag ako sa makapal na mga halaman. Nang magmulat ako, isang pasukan patungo sa isang kuweba ang sumalubong sa akin. Ni minsan ay hindi ko napansin ang kuwebang ito noon. Sinubukan kong umalis at hindi na pinansin ang kuweba. Ngunit kahit anong gawin ko, ay dito pa rin ang aking pagbagsak. Kahit anong ikot ko sa buong lugar, ang kuweba pa rin na aking nakita ang sumasalubong sa akin. Kaya tinatagan ko ang aking sarili at walang pagdadalawang isip na pinasok ang bukana nito. Dito tumambad sa akin ang kakaiba at nagliliwanag na librong itim na nakalutang sa ere. Hindi ko alam ang aking mararamdaman, Kabanong. Kung takot ba o pagkamangha dahil sa aking nasaksihan. Hala, anong nangyayari? Minamaligno na yata ako ha. Ano ang bagay nito? Bagyang napatras pa ako noon sa hindi ko matukoy na dahilan kung bakit bigla na lamang akong nagkaroon ng interes sa bagay na nasa aking harapan. Lalapitan ko na sana ang nasabing bagay nang isang nakakabinging sigaw ang nagpahinto sa akin. Napataklob ako sa aking dalawang tenga noon. Pagkatapos ng nakabibinging sigaw, isang marikit na boses ng babae ang gumulat sa akin na bigla na lamang nagwika. Ngayon lamang ako nagkaroon ng bisita sa aking kuweba. Napatras ako habang nagpapalinga-linga pero wala akong nakitang ibang naroon. Nang bigla na lang akong napahinto at tumugon sa tinig. Sino ka? Hindi mo na kailangan malaman pa. Ang iyong pakay rito ang mahalaga. Hindi ko alam ang sinasabi nyo. Wala akong pakay sa lugar na ito. Hindi ko rin alam kung paano ako nakarating dito eh. Paano kaya ito nangyari? Totoo ba? Isang ordinaryong nilalang ang nagawang makalampas sa pagsubok ng kalikasan nang hindi niya namamalayan? Nakakamangha. Wala akong maintindihan sa sinasabi nyo. Maaari mo na lang ba akong tulungan na makalis sa lugar na ito? Ang tanging problema ko lang hindi ako makalis sa lugar na ito eh. Mangyaring narito ko na rin lamang at nagawa mong makapasa sa pagsubok kahit hindi mo alam ang dahilan. Dapat mapasa iyo ang kapangyarihan. Ano pong ibig nyo sabihin? Anong kapangyarihan yung sinasabi nyo? Marahil ay nakita mo na ang kakaibang libro sa iyong harapan. Anong meron sa kakaibang librong yun? Ang kakaibang librong yun ay makakapagbigay sa iyo ng kagilagilalas na kapangyarihan. Ano? Ano po ba yung sinasabi nyo? Hindi talaga kita maintindihan eh. Saka ano ba yung tinutukoy mong kapangyarihan? Basta kapangyarihan, bagay na maaari mong gamitin sa mga kaaway.
Alam ko na hinahabol kayo ngayon ng pamilya mo ng isang angkan ng mga aswang. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Hindi na mahalaga kung paano ko ito nalaman. Ang mahalaga ay makakatulong ang kakaibang libro na nasa iyong harapan upang tulungan ang iyong mga magulang at kapatid na nasa sinapupunan pa lamang. Sige po, pero paano? Paano ko matutulungan ng kakaibang librong sinasabi nyo? Sabihin nyo! Kumalma ka muna, batang paslit. Sa oras na mapasa kamay mo ang kakaibang libro na nasa iyong harapan, magkakaroon ka ng kapangyarihan na galing sa kadiliman. Alam mo naman siguro ang tinutukoy kong kadiliman. Basta galing ito sa masama. Kapag nakuha mo na ang tinutukoy kong kapangyarihan, makakaya mo ng labanan ng mga aswang. Maaari nyo bang ibigay yung libro sa akin? Kailangan ko ito upang matulungan ko si inay at itay Pakiusap po, kailangan na nila ng tulong ko. Ngunit iyong laging tatandaan na lahat ng bagay sa mundo ay may kapalit. Ano po yun? Sabihin niyo po, ano ang kapalit? Sa oras na magkaroon ka ng kapangyarihan na galing sa kadiliman, mawawala ka sa katinuan at puro pagpatay lamang ang pupuno sa iyong isipan. Lahat ng may buhay na iyong masilayan, mga aswang, mga hayop o kapwa-tao, lahat sila pwede mong maging biktima, kahit mga inosente pa sila. Hindi ako nakasagot ng dahil sa sinabi sa akin ng misteryosang nilalang. Hindi ko maaaring ipagpalit ang katinuan ng aking isipan para lamang sa kapangyarihang yon. Maaaring kapahamakan pa ang maidulot ko sa halip na makatulong kina inay at titay. Kaya isang matinding desisyon ang nabuo sa aking isipan. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko tatanggapin yung kakaibang libro na yan. Gusto ko lang naman makalis sa lugar na ito Basta, ibalik niyo na lang ako sa kanila. Kamangha-mangha. Ngayon lamang ako nakatagpo ng isang tao na mas pipiliing lisanin ng lugar na ito na hindi bitbit ang librong yan. Tunay ngang kamangha-mangha ka. Ano ang nagtulak sa iyo na huwag tanggapin ang kapangyarihan na aking handog? Gaya ng sinabi nyo, walang kasiguraduhan kung ako ay makakatulong sapagkat mawawala sa akin ang aking katinuan. Hindi ko rin kaya pumuslang ng mga inosenteng nilalang. Mas pipiliin kong iligtas si inay at itay gamit lamang ang lakas ko kaysa gumamit ng kapangyarihan na maaaring maging dahilan pa ng kanilang pagkamatay. Binabati kita, batang paslit. Nagtagumpay ka sa aking pagsusulit. Pagkatapos sabihin ng misteryosong nilalang ang mga katagang yon, ang kakaibang libro sa aking harapan ay luminaw ng sobra na siyang naging dahilan ng aking pagkasilaw. Napatakip ako ng aking mga mata ng dahil dito. Nang mawala ang nakakasilaw na liwanag, agad ko ring tinanggal ang takip ng aking mga mata. Tumambad sa akin ang isang kakaibang paniki sapagkat ito ay kulay puti. Teka, kulay puting paniki? Nagsasalita ka? Sandali, hindi marito. Ikinagagala kitang makilala, batang paslit. Ako si Kibat, ang mutya ng Baryo Cueva sa loob ng mahabang panahon. Ni isa ay walang nagtagumpay sa pagkuha ng aking kapangyarihan at ikaw pa lamang ang kauna-unahan. Mutya ng puting paniki? Ako nga, batang paslit. Pero paano? Ang akala ng lahat ay hindi ka totoo sapagkat ni isang kuweba wala kaming makita sa aming baryo. Sinadya ko talagang itago ang mga kuweba sa lugar na ito. Nung una ay nakikita pa ito ng mga ordinaryong taong kagaya mo. Nang matuklasan nila ang tungkol sa kapangyarihang makukuha nila sa loob nito, bagay na sana ipagkakaloob ko. Marami sa kanila ang nagtangka. Sa sobrang kasakiman pa ng iba, ay nakuha pa nilang magpatayan para lamang dito. Hanggang sa pinili ko na lamang na itago ng tuluyan ang mga lagusan ng kuweba. Subalit gumawa pa rin ako ng mga pagsubok para sa mga kagaya mo. Kusang magpapakita ang bukana ng kuweba sa mga may busilak na kalooban na katulad ng sayo. Kaya pala, ayon sa kwento wala ni isang nagtagumpay na mahanap ka. Ngayon ay alam ko na ang dahilan. Siyang tunay, batang paslit. Ngayon, lisanin mo na ang lugar na ito kasama ng aking basbas at kapangyarihan. Nawa ay matulungan mo ang iyong pamilya. Hindi na ako nakasagot pa kay Kibat nang biglang sinakop ng liwanag ang buong lugar.
Napamulat ako nang bigla kong maramdaman ang pagdampi ng malakas na hangin sa aking balat. Dito ko napagtanto na ako ay bumalik sa oras kung saan inilipad ako ng aswang na muntik nang dumagit kay inay. Nagulat ako nang may biglang boses akong narinig sa aking isipan. Huling pagkakataon mo na ito, batang paslit. Huwag mo na sana itong sayangin. Natagpuan ko na lamang ang aking sarili sa bukana ng kaninang kuweba. Subalit sa pagkakataong ito ay wala na roon ang butas nito. Nang ako ay makabangon muli sa pagkakahiga, agad akong nagsimulang tumakbo. Hindi ko maipaliwanag ngunit tila nakakakita ako sa madilim at naging sensitibo at malakas ang aking pandinig. Hindi ko man makita sa malayuan ngunit naririnig ko ang mga aswang. Marami sila. Naririnig ko bawat yapak at tininga nila. Hindi rin nagtagal. Natagpuan ko na ang aking hinahanap. Napalingon ako sa kanan nang marinig ko roon ang boses ni inay at titay. Sa wakas, makakahinga na ako ng maluwag. Ligtas pa rin sina inay at titay. Agad kong pinuntahan ang direksyon kung saan sila naroroon at madali ko rin naman silang natanaw. Inay! Itay! Tipan! Tepan, anak ko, mabutit ligtas ka! Tumakbo ako papunta sa kanila at agad ko silang niyakap. Ganun din naman ang kanilang ginawa sa akin. Panay lamang ang pag-iyak ni inay dahil sa matinding pag-aalala sa akin. Anak, ano nangyari sa iyo? Paano ka pala nakatakas sa aswang na dumagit sa iyo? Inay, wala na po tayong oras kaya hindi ko masasabi sa inyo ngayon to. Narinig ko po silang lahat eh. Malapit na po nila tayong matuntun. Tara na po, kailangan na po natin magmadali. Teka anak, naririnig mo sila? Ibig mo bang sabihin nakuha mo ba yung kapangyarihan ng mutya ng puting paniki? Kung hindi ako nagkakamali, isa yan sa mga kapangyarihan ng mutya. Nagulat ako dahil sa naging tanong ni itay. Hindi ko lubos maisip kung paano niya nalaman ang tungkol dito. Itay, paano niyo po nalaman? Anak, ang angkan natin ang nakakaalam ng mutya ng puting paniki. Marami kaming bagay na nalalaman tungkol dito, sapagkat ang ating mga ninuno ay minsan ang naging tagapagbantay ng mga kuweba. Kung totoong pinili ka ng mutya ng puting paniki, maaari natin itong magamit laban sa kanila o hindi naman kaya upang matakasan natin sila. Itay, hindi ko pa po kayang lumaban sa kanila. Masyado pa po akong bata. Isa pa po, hindi ko pa po lubos na nauunawaan ang aking mga bagong kakayahan. Baka po mapahamak lang tayo sa ngayon. Basta, kailangan po muna siguro nating tumakas. Mamaya na po tayo mag-usap. Tara na po! Sasagot pa sana si itay nang bigla na lamang isang aswang na may katawan ng malaking aso ang papasugod sa amin. Dahil wala akong magagawa kung hindi ang lumaban, agad kong ginamit ang lakas ng aking sigaw na siyang nagpahilo sa aswang. Kita ko kabanong kung paano siya mataranta, habang pilit na tinatakpan ng kanyang mga tenga. Nang makita ni itay ang dulot ng aking nagawa, agad niyang nilapitan ang aswang na yon at pinagtatataga. Talagang hindi niya ito tinigilan hanggang sa tuluyan na itong malagutan ng hininga. Dahil sa aking paggamit ng kapangyarihan, unti-unti kong naramdaman ang panghihina. Napahawak naman sa aking braso si inay upang ako ay alalayan, kahit halata sa mukha niya ang pangamba at pagkalito. Inay, itay, maaring hindi ko na po magamit pa ang kakayahan kong yun sapagkat nanghihina na po ako. Parang pagod na po ako bigla. Sa ngayon po, lakas ng pandinig ko na lamang po muna ang maaasahan natin. Kailangan na po natin kaagad na kumilos. Kung gayon kailangan na talaga nating umalis. Kailangan nating makarating sa nayon sapagkat nandoon ang isa sa pinakamahusay na albularyo na kilala sa iba't ibang lugar. Hindi lamang sa atin. Marahil matutulungan niya tayong labanan ng angkan ng mga aswang na ito. Sundan niyo po ako, inay, itay. Naririnig ko po ang kanilang bawat yapak at pagingay. Kaya't maaari pa natin silang maiwasan kung tayo ay magiging mabilis sa pagkilos. Nagsimula na nga kaming maglakad ng mabilis ni na inay at hitay patungo sa direksyon kung saan walang aswang na maaari naming makasagupa. Dire-diretso lamang kami hanggang sa kaunti na lamang ay malapit na kami sa nayon. Habang papalapit kami ng papalapit sa nayon, hindi ko maintindihan ngunit mayroong kaba akong nararamdaman sa aking dibdib. Maya-maya pa ay may narinig akong mahinang pag-angil.
nang bigla na lang humarang sa aming daraanan isang malaking kulay itim na aso. Aswang! Aswang yan! Bilis! Tumangas na tayo! Dali! Bilisan nyo! Sandali lang, mahal. Huwag ka matakot. Nandito ako. Poprotektahan ko kayo. Matapang na wika ni Itay habang masinihigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang itak. Ako naman ay napatayo na rin sa harapan ni Inay. Napabaling na rin ako sa aswang na handa na umatake anumang oras. Hoy, aswang ka! Akala mo ba natatakot kami sa'yo? Ipakita mo yung tapang mo! Subukan mong umatake sa amin! Ngayon na! Ano ka ba, anak? Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung mga sinasabi mo? Tara na! Umalis na tayo rito! Natataranta pang sabi ni Inay. Si Itay naman ay seryoso lamang na nakaabang sa mga susunod na kaganapan. Waring handa na rin siyang magbuwis ng buhay para ipaglaban kami ni Inay. Akmang pasugod na sana ang aswang, subalit bago pa man ito tuluyang makagalaw, ay mas naging maagap ako sa kanya. Dagli ko siyang inasinta ng nadampot kong bato sa aking harapan. Bagay na matagumpay ko namang nasapol ang kanyang kanang mata. Sa labis na sakit ay narinig pa namin ang malakas nitong pag-angil. Udyat na talagang ininda niya ang nagawa kong pag-atake. Hahabulin pa sana siya ni Itay ng itak, ngunit bigla na lamang itong kumaripas ng takbo, papalayo sa amin. Kaya wala na rin kaming sinayang na mga sandali pa. Muli na kaming nagpatuloy para maghanap ng kung sino mang magsasaklolo. Itay, bakit parang ayaw po nila tayong tulungan? Wala po bang mga tao sa lugar na to? Hindi ko rin alam, anak. Siguradong natatakot din sila sa mga aswang. Baka hindi rin sila nagtitiwala sa atin. Ano ba, mahal? Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hanggang kailan ba tayo tatakbo? Sandali lang, mahal. Dito muna kayong dalawa. Magpahinga ka muna rito sandali. Ako na muna ang lalapit sa bahay na yon. Dumiretso si Itay sa pinakadulong bahay kubo. Saka sinubukan niyang kumatok ng kumatok. Subalit walang sino man ang tumutugon sa kanya. Pare-parehas mang pagod na pagod, ngunit dali-dali pa rin kaming naglakad hanggang sa matuntun namin ang isa pang bahay. Sa kabutihang palad naman ay may tao sa bahay na ito. Isang matandang babae na nagpakilalang si Aling Claring ang nagbukas sa amin at kaagad kaming pinapasok sa loob ng kanyang bahay. Nang makapasok kami ay pinaupo namin si Inay sa may upuan at pinainom ng tubig. Habang nagsisimula makipag-usap naman si Itay tungkol sa mga nangyayari. Aling Claring, nais naming humingi sa inyo ng tulong. Hindi mo na kailangan pang isalaysay lahat sapagkat kanina ko pa kayo hinihintay. Hindi ko alam kung pare-pareho natin tong matatakasan sa lugar na ito. Ano pong ibig niyo sabihin, Aling Claring? Ngayon ko lamang ito napagtanto, ngunit ang nayong ito ay maraming lihim na nakatago. Noon ay usap-usapan na ang tungkol sa mutya ng puting paniki. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ang totoong dahilan kung bakit narito ang mutya. Hindi ko po kayo maintindihan. Tipan, alam kong nasa iyo ang mutya ng puting paniki. Ang totoong dahilan kung bakit din napadpad dito ang mutyang yan ay upang puksain ang angka ng aswang sa lugar na ito. Yan sana ang bagay na makapagliligtas sa naayong ito. Kung inyong mapapansin sa kwento ng ilan, nang bibiktima ng mga buntis sa ibabang baryo ang mga aswang. Magtatanong pa sana si Itay nung dumaing si Inay na pagod na at sumasakit ang kanyang buong katawan. Kaya't wala siyang nagawa kundi puntahan si Inay. Kaya kami na lamang ni Aling Claring ang magkausap ng masinsinan. Ano pong lihim yun, Aling Claring? Hindi nila kinakain ng sanggol. Ang sanggol na kanilang kinukuha ay ginagawa nilang alay sa kanilang Diyos. Sa mga sandaling makumpleto na nila ang kanilang alay, mabubuhay na nila ang diablong aswang. Kung magkataon ay ito na mismo ang tatapos sa ating lahat, kahit pa sa mutya ng puting paniki. Ibig sabihin po ba, gagawin po nilang alay ang kapatid ko? Ganun na nga. Balak nilang gawing alay ang sanggol na nasa sinapupunan ng iyong inay. Papatayin rin nila ang mutya ng puting paniki. Pero bakit po pala ang kapatid ko pa? Baka matagal na nilang namarkahan ng iyong ina. Kaya pupursigihin nilang mapunteriya siya. Hindi po ako makakapayag.
Kailangan po pala nating iligtas at protektahan si Inay at ang kapatid ko. Kailangan ko na pong gumawa ng paraan. Pero ano pong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Tipan. Gaya mo ay may mutya rin ako. Ngunit hindi ko maaaring sabihin kung ano ito sapagkat iiwan ako dito sa oras na ipagsabi ko kung anong mutya ang meron ako. Bakit po ang mutya ng puting paniki? Walang sinabi sa akin ganyan. Tunay ngang isa ka pa lamang paslit, Tipan. Bawat mutya ay may kanya-kanyang katauhan. Bawat isa sa kanila ay may hinahanap na katangian na yung dapat taglayin upang masabing ikaw ay karapat-dapat sa kapangyarihan na kanilang igagawad. Kung anong dahilan ng sinabi sa iyo ng mutya ng puting paniki, yun pa rin ang dapat mong sundin. Naputol ang aming pag-uusap ni Aling Claring nang magsimula kong maramdaman ng mga aswang. Ang pagaspas ng kanilang mga pakpak, ang bilis ng kanilang mga pagkilos at ang kanilang mga alulong na kahit nasa malayo ay akin ring naririnig. Napatingin ako kay Aling Claring nang makita ko siyang nakatingin sa akin. Nararamdaman ko na sila, Tipan. Opo, paparating na po sila, Aling Claring. Naririnig ko po sila. Ano pong dapat nating gawin? Nang marinig ni Inay at Itay ang aming sinambit ni Aling Claring, agad silang naging alerto. Kahit nababalot ng pangamba at takot ang kanilang mga sarili. Umalis si Aling Claring at kumuha ng asin at bawang. Inilagay niya ito sa lahat na maaaring pasukan ng aswang. Ni isang pintuan at bintana ay walang nakalampas kay Aling Claring sa paglalagay ng asin at bawang. Hindi ko kakayanin na itago ang lahat ng inyong presensya. Sa madaling salita, marahil ay naamoy na nila ang sanggol sa iyong sinapupunan, Tina. Kaya't sila ay papunta na rito. Tanging asin at bawang lamang ang makakatulong sa atin sa ngayon. Kailangan nating maging alerto sa lahat ng oras at pagkakataon. Sandali pa kami nag-usap ng Ali. Marami siyang bagay na ipinaliwanag sa akin hanggang sa tuluyan niya akong makumbinsi upang tulungan siyang harapin sila. Maya-maya pa ay tuluyan ang nakalapit ang mga aswang sa kung saan kami naroroon. Ramdam namin sila sa buong paligid kahit walang ginagawang ingay ang mga ito. Isang malakas na alulong ang nagbigay takot sa amin. Nakatinginan kami ni Aling Claring at agad nagkaintindihan. Aling Claring, Tipan, bakit kanya ng ekspresyon ninyo? Ano ba nangyayari? Anak, hindi na ako natutuwa sa iyong mga kinikilos. Huwag na huwag mong balaking lumabas. Dito ka lang sa loob. Inay, Itay, wala na po tayong magagawa. Nung oras na tinanggap ko ang kapangyarihan na ito, isang mabigat na responsibilidad po ang naging pasan-pasan ko sa aking balikat. Kailangan ko rin pong kumilos para harapin ang mga aswang. Kung hindi po ako kikilos, mapapahamak po tayong lahat. Mamaya niyo na kausapin si Tipan. Kailangan naming maghanda upang lumaban. Ang alulong na yon, hindi yon galing sa isang pangkaraniwang aswang. Malakas ang kutob namin ni Tipan na ang pinuno ng mga aswang na aming kinakalaban sa ngayon ay may itinatagong alas laban sa atin. Mayroon itong mutya. Hindi ko kakayaning pigilan ng simpleng asin lamang at bawang. Kailangan namin itong harapin para sa ating kaligtasan. Sobra pa ang ginawang pagtutol noon ni na Itay at Inay, pero kalaunan ay wala na rin silang nagawa. Labag man sa kanilang kalooban ay hindi pa rin ako nagpaawat sa kanila. Talagang buong buo na ang loob ko sa aming gagawin. Bago pa man kami lumabas ay nag-usal pa ng mga orasyon pang taboy sa aswang ang Ali. Siniguro niya munang ligtas sina Inay at Itay sa loob ng bahay. Itay, Inay, huwag niyo na pong balakin na ako ipigilan pa. Nakapagdesisyon na po ako at gagawin ko po ito para sa inyo at sa kapatid ko. Huwag po kayo masyadong mag-alala sapagkat babalik po ako kasama po ni Aling Claring. Naglapit kami ni Aling Claring at nagdesisyon na lumabas ng bahay. Nang makalabas na, doon namin natagpuan ang sinasabing angkan ng mga aswang. Sadya talaga akong kinalabutan sa aking mga nakita. Hindi ako makapaniwalang totoong-totoo pala talaga ang kanilang pag-iral. Sa pagkakataong ito ay hindi lamang sila isa, bagkus ay higit pa sa 10. Sa kanilang gitna ay nakatayo ang mas nakagigimbal na nilalang. Isang aswang na mabalahibo katulad nila, subalit ang isang ito
ay namumukod tanging may sungay. Sa makatuwid, ito ang kanilang pinuno. Hindi man namin tahasang nakikita ang kanyang enerhiya, subalit parehas naming ramdam ng Ale ang lakas nito. Tipan, alam kong hindi mo pa ganap na nagagamit ang kabuuan ng kapangyarihan ng mutya ng puting paniki. Kung kaya't nais kong suportahan mo ko gamit ang asin at bawang na iyong daladala. Hindi mo maaring abusuhin ng iyong katawan at ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo sapagkat maaring ang kapalit nito ay ang mas matinding panganib. Tumango ko kay Aling Claring upang ipakita na naiintindihan ko ang kanyang sinasabi. Ginamit ko ang talas ng aking pandinig upang alamin ang direksyon ng lahat ng aswang na pasugod sa amin, kahit na hindi na sila hagip ng aking paningin. Gamit ang kakaibang talas ng aking pandinig, natuntun ko ang mga pasugod na aswang sa amin at agad silang sinabuyan ng asin at bawang. Bagyang nasusunog pa ang kanilang balat na tila inaapuyan, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Eto ba? Ayan! Eto! Tanggapin niya yan! Isa ba? Sige, sugod! Isa ka pang hayop ka! Etong sa'yo! Mag-iingat ka, Tipan! Maging alerto ka! Opo, Aling Claring! Kayo rin po! Sa kanan niyo po! Ilag! Isang mabilis na aswang ang umatake sa nasabing direksyon. Sa kabutihang palad ay naalerto rin si Aling Claring, kaya nagawa nitong masalag ang matatalas nitong kuko. Sabay balibag ng Ali sa aswang na sumalakay sa kanya. Doon ay sinundan niya pa ito ng ilang pang mga pag-atake. Susubukan pa sanang tulungan ng isa pang aswang ang kanilang kauri, ngunit mabuti na lamang ay nagawa ko rin itong masapol sa kanyang muka gamit ang asin at bawang. Sandali pang umusal ng dasal pang tigalpo si Aling Claring, saka itinutok ito sa aswang na papasalakay. Dahilan kaya naantala ang kanyang paggalaw, saka napaigtad bagay na sinundan ko ng pagsaboy ng asin at bawang. Ano? Kaya mo pa? Sige! Bangon dyan! Umatake ka ba? Anong ginagawa mo, Tipan? Atakihin mo na siya gamit ang itak sa iyong tagiliran! Sandali muna ako natigilan sa mga tinura ng Ale. Parang nawala na lamang akong bigla sa aking ulirat. Medyo nakaramdam kasi talaga ako ng matinding pagkailang sa aking dapat gawin. Marahil ay hindi pa kasi ako sanay na pumaslang ng nilalang na may buhay. Tipan, ano ba? Gumising ka riyan! Kilos! Bago pa man ako tuluyang makagalaw, ay mabilis akong dinaluhong ng katapat kong aswang. Mabuti na lamang talaga at nakaalalay pa rin sa akin si Aling Claring, kaya nagawa pa rin niyang akong mailigtas mula sa pag-atake nito. Nakita ko na lamang ang pagbagsak ng aswang na yon sa aking harapan. Tipan, kung hindi buo ang loob mo, tanggapin mo na lang ang kamatayan nating lahat. Tanggapin mo nang wala ka ng mga magulang at kapatid. Patay na tayong lahat. Nagising na lamang ako matapos kong marinig ang mga katagang binitiwan ng Ale. Kaya't pilit kong tinatalasan ang aking pakinamdam at maingat na nag-abang sa mga susunod nilang pag-atake sa amin. Parehas namin pinoprotektahan ni Aling Claring ang isa't isa. Sa likuran niyo po, Aling Claring! Umilag po kayo! Etong sa'yo, animal ka! Eto pa! Tanggapin mo ito! Magkakasunod na atake ang pinakawalan niya sa aswang na nasa kanyang harapan. Ako naman noon ay nagpatuloy pa rin sa aking mga ginagawa. Patuloy kong inaatake ang mga aswang na nagtatangka sa amin. Saboy lamang ako ng saboy ng mga asin at bawang sa kung saang may aswang. Aling Claring, mukhang nababawasan na natin sila, pero mukhang hindi pa kumikilos yung pinuno nila, oh. Oo, Tipan, kaya kailangan natin maging mas alerto. Batid niyang may tangan din tayo mga mutya. Malamang na nag-iingat lamang siya. Ang isa pa, Tipan, huwag kang basta makakampante. Bakit po, Aling Claring? Hindi po ba kayang-kaya naman po natin sila? Ilan na rin po sa kanila napatay natin. Hindi, Tipan. Ano mang oras, baka madagdagan pa sila. Baka parating na rin ang iba pa sa kanila. Ano po? Mas marami pa po sila? Paano na lang po pala tayo? Magpapatuloy pa sana kami sa pag-uusap nang biglang tumawa ng malakas ang kanilang pinuno. Nakakatawa naman kayong panoorin. Nagagawa niyo pa talaga mag-usap. Sa tingin niyo ba ay may magagawa pa kayo? Sa tingin niyo ba ay mapipigilan niyo pa ang aming ninanais? Tumimik ang demonyo ka! Sa tingin mo ba kakayanin mo rin kami?
Akala mo ba hindi namin alam na natatakot ka? Akala mo ba hindi namin alam ang kahinaan mo? Sinubukan kong sabihin yon para alamin ang ekspresyon ng kanyang muka kung makakadama ba siya ng kahit kaunting pagkailang man lang. Subalit sa halip ay tumawa lamang ito ng ubod lakas at nanatili pa rin sa kanyang pagkakatayo. Naroong taimtim lamang siyang nanunod sa aming pakikipaglaban sa kanyang mga kauri. Maya-maya pa ay naubos na ang asin at bawang sa aking bulsa at agad na napasulyap kay Aling Claring. Sa patuloy na labanan ay namangha ako sa aking nasaksihan. Si Aling Claring halos kasing lakas at liksi ng mga aswang. Kitang-kita ko kung paano siya nakipagsabayan sa mga ito at kung paano niya napapatay ang ilan sa mga sumusugod sa kanya. Duguan at sugatan na siya, subalit patuloy pa rin siya sa kanyang pakikipagtunggalian sa kanila. Hindi ako makapaniwala sa kapangyarihang kayang ibigay ng isang mutya. Halos lahat ng nakakasagupan ni Aling Claring ay walang laban sa kanya. Pupuntahan ko na sana at tutulungan si Aling Claring nang marinig ko ang matalas na bagay na paparating sa akin, kaya ako ay nakailag. Nang tingnan ko kung ano yon, isang punyal na tila gawa sa kuko ang biglang napatusok sa lupa. Hinanap ko kung saan ito nagmula at doon ko nakita ang isang aswang na imbis na mahabang kuko ang nasa mga daliri ay mas nagmukha pang mga punyal ang mga ito. Naganda ako nang makita ko itong pasugod sa akin. Sa totoo lamang ay wala akong laban dito dahil sa bata pa lamang ako. Kung kaya't anuman ang mangyari ay nakahanda pa rin ako. Dahil sa talas ng aking pandinig, nagagawa ko muling iwasan ang mga pagsugod nito. Nagkaroon ako ng problema nang hindi lang isang aswang ang sumugod sa akin. Kahit anong talas pa ng pandinig ko, kung masyadong mahina naman ang aking katawan upang umiwas, ay baliwala rin. Hindi maaari ito. Kailangan ko pang mas mag-ingat. Kailangan ko silang labanan. Hindi ako dapat matalo. Ililigtas ko pa si Nainay at Itay. Hindi ako basta susuko. Naghihintay na lamang ako na may mauna sa dalawang aswang na pasugod sa akin nang biglang humarang sa akin si Aling Claring at agad na sinakalang dalawang aswang na nagtatangkang sumugod sa akin. Inikot niya ang dalawang aswang at agad inihagis na siyang naging dahilan ng pagtama ng mga to sa pader ng isa sa mga bahay. Dahil sa lakas ng pagtama ng mga ito, nabagsakan sila ng mga tipak ng bato. Tipan, sinasabi ko na sa'yong mag-ingat ka. Isang pagkakamali mo lang, mawawalang sa isa ang pakikipaglaban natin ito. Patawad po, Aling Claring. Magpapasalamat pa sana ako kay Aling Claring nang isang napakabilis na nilalang ang bigla na lamang sumulpot sa harapan ni Aling Claring at siya ay sinakal. Walang nakapansin sa amin sa bilis ng pag-ataking yon. Doon namin nakita ang pinuno ng angkan ng aswang na aming kalaban. Ang aswang na may sungay ng kambing at nagtataglay rin ng mutya. Nahihirapan na si Aling Claring huminga dahil sa lakas ng pinuno ng angkan ng aswang. Hindi ko maaaring hayaang mamatay rito si Aling Claring. Kahit alam kong maaari akong manghina, agad kong ginamit ang aking kakayahan na magpasugod ng puwersa o enerhiya sa pamamagitan ng pagsigaw. Nang sumigaw ako patungo sa direksyon nito, hindi man lang ito gumalaw ng kahit isang atras man lamang. Ngunit nang ibigay ko ang lahat ng lakas na meron ako, bigla na lamang itong napaatras. Waring kahit papaano ay nagawa ko siyang masaktan ng bahagya. Bagay na sinamantala naman ni Aling Claring. Kaagad niyang sinipa ng ubod ng lakas ang pinuno ng aswang, dahilan para mapatalsik ito sa kalupaan. Ako naman ay nakaramdam rin ng matinding panghihina sa aking katawan. Nanginginig na noon ang aking dalawang tuhod at halos hindi ko na rin magawang tumayo pa. Nang mapansin ako ni Aling Claring ay agad akong nilapitan nito para alalayan. Tipan, ayos ka lamang ba? Kaya mo pa ba? Opo, kaya ko pa po, Aling Claring. Mukhang mahihirapan tayong labanan ng pinuno nila. Ako ay nakatitiyak na hindi natin kayang matagalan na kalaban nito at kahit ang talunin nito ay lubhang napaka-imposible. Kung gayon, ano po ang gagawin natin, Aling Claring? Hindi magtatagal kayang-kaya nitong pasukin ang bahay kung nasan si Nainay at Itay. Kailangan natin itong mapigilan sa abot ng makakaya natin. Mukhang wala na tayong ibang mapagpipilian pa. Ano pong gusto niyong sabihin, Aling Claring? Tipan, naibigay ko na ang lahat. Sinubukan kong gawin ang lahat ng abot ng aking makakaya.
subalit ang lahat ay may hangganan. Parang hanggang dito na lamang yata ako. Ako may labis pa ring naguguluhan kay Aling Claring. Ngunit naging malinaw na lamang ang lahat matapos kong makita ang dugo sa kanyang ilong. Sinubukan niya pa itong pahirin ng kanyang kamay, subalit ilang sandali lamang ay dumugo ulit ito. Nakalawit na rin ang kanyang dila at pikit na rin ang kanyang isang mata. Punong-puno na rin ng mga galos at sugat ang kanyang buong katawan. Habang nagkandasira na rin ang kanyang maalikabok na kamiseta at palda. Hindi pa man niya sabihin ang tunay na dahilan, subalit agad kong nabatid na naabutan niya ang limitasyon ng kanyang katawan. Unti-unti nang nawasak ng epekto ng kanyang mutya ang kanyang sariling pangangatawan. Hindi ko pa man lubos na nakakasama si Aling Claring, ay labis akong nakaramdam na matinding awa sa kanya. Kitang-kita ko kung paano niya ibigay ang lahat-lahat ng kanyang makakaya para lamang sa amin ni na Itay at Inay. Hanggang sa wala akong kamalay-malay na bigla na lang naglandas ang mga luha sa aking mga mata. Wala akong humpay sa aking biglang pag-iyak. Lalapit sana ako sa kanya upang yakapin siya at para na rin magpasalamat. Subalit bago pa man ako makahakbang ay nakita ko mabilis na pagsugod ng pinuno ng mga aswang sa akin. Nakita ko pang umusal ng kung anumang dasal si Aling Claring. Saka sinalubong ang nasabing pinuno. Tipan, bilisan mo. Tumakas na kayo. Ako nang bahala rito. Bilis! Pero, Aling Claring, tanggapin mo na ang ating pagkatalo. Hindi natin siya kaya. Kaya ako na ang bahala rito. Tumakas na kayo. Bilisan nyo! Tutulungan ko pa rin sana si Aling Claring, subalit narinig ko na lamang ang malakas sa paghiyaw ng aking inay. Kaya wala na rin ako nagawa kung hindi ang kaagad na magtungo sa kanilang kinaroroonan. Inay! Itay! Ano pong nangyari? Napahagulgol na lamang si Inay dahil sa matinding pag-iyak. Sa kanilang harapan ni Itay ay nakita ko ang bangkay ng isa pang aswang na nagawa palang mapatay ni Itay. Bago pa man kami tuluyang maabutan ng pinuno ng mga aswang at mga kasama nito, kaagad ko nang binalaan sina Inay at Itay para tumakas. Sa paglayo namin sa nasabing lugar, nakita pa namin ang patuloy na pakikipaglaban ni Aling Claring. Waring sinasagad-sagad na nito ang paggamit ng lahat ng kanyang natitirang lakas at buhay para lamang makapagbigay sa amin ng sandali pang oras para makatakas. Tipan, anak, baka maabutan na nila tayo. Alalayan natin ang inay mo. Opo, Itay. Aray, hindi ko na yata kaya. Saan ba talaga tayo pupunta? Ayaw ko na. Hindi ko na talaga kaya. Doon po, Inay. Sabay turo ko sa isang direksyon na ramdam ko ang aming magiging kaligtasan. Kuweba? Paano nagkaroon ng kuweba rito, anak? Labis ang pagkamangha ni Itay matapos naming matunto ng bukana ng isang kuweba sa parting hindi kalayuan. Basta po, Itay, mabuti pa po, pumasok na lang po tayo sa loob. Mas magiging ligtas po tayo riyan kaysa dito sa labas. Ligtas na ba tayo? Huling wika ni Inay bago ito tuluyang makatulog dahil sa tindi ng kanyang kapaguran. Magkasabay naming inakay ni Itay si Inay papasok sa loob ng kuwebang yon. Pagkatapos ay inilapag na namin siya para magpahinga. Anak, paano nagkaroon ng kuweba rito? Saka paano mong nalaman ang lugar na ito? Hindi ko rin po alam, Itay. Pero baka po may kinalaman din po ito sa mutya ng puting paniki. Marahil po ay sinubukan niya po tayong iligtas. Mutya ng puting paniki. Mukhang tama ka nga yata, anak. Imposible kasi talagang magkaroon ng kuweba sa lugar na ito nang hindi namin nalalaman. Mukhang narito tayo ngayon sa isa sa mga lihim na kuweba. Opo, Itay. Tama po kayo. Patuloy lamang kami noon sa pag-uusap ni Itay. Si Inay naman ay mahimbing lamang sa kanyang pagtulog. Sandali lang, anak. Ligtas ba talaga tayo rito? Opo, Itay. Sa ngayon po ay wala po akong nararamdamang anumang panganib. Paano ka naman nakakasiguro, anak? Hindi ko rin po alam, Itay. Basta nararamdaman ko lang po. Salamat naman kung ganon. Siya nga pala, anak. Wala bang makakain dito? Ginutom kasi ako sa kakatakbo at pag-alalay rito sa inay mo. Mukhang wala po rito sa loob ng kuweba. Pero sa labas po, mukhang meron naman. Kaso, hindi po tayo pwedeng lumabas dito sa lugar na ito eh.
Baka makita po kagad tayo ng aswang. Napatango na lamang tuloy sa akin si Itay. Katulad sa mga dating kaalaman ng mga tao sa amin, tanging ang mga may pahintulot lamang ng mutya ng puting paniki ang magagawang makapasok sa mga lihim na kuweba. Katulad ko na taglay rin ang kapangyarihan nito. Umaga na nang magising kaming tatlo. Nasa loob pa rin kami ng nasabing kuweba. Dama ko na noon sa aking balat ang pagdapo ng sinag ng araw. Parang katulad lang din kasi ng isang normal na kuweba kung nasa loob ka nito. Normal mo lang na makikita ang labas nito. Subalit kung wala kang pahintulot, hindi mo makikita ang loob nito kahit na ano pang pagpupumilit mo. Mahal, Tipan, anong nangyari kagabi? At saka, anong lugar ba ito? Nasaan na ba tayo? Nagtataka mga tanong pa sa amin ni Inay. Hindi niya rin kasi talaga alam ang mga sumunod na nangyari kagabi matapos siyang mawala ng malay. Bagay na naikwento naman namin ni Itay sa kanya. Labis na lamang ang naging pagkamangha at pangingilabot ni Inay matapos maalala ang mga huling sandali bago pa man siya tuluyang mawala ng malay. Kung ganon pala maaari na tayong maglakad ngayon palayo sa lugar na ito. Mukhang hindi pa basta-basta, mahal. Ha? Bakit naman, mahal? Ano pa bang kailangan nating gawin? Tsaka may araw na sa labas Hindi po, Inay. Hindi pa rin po ligtas ang labas ng lugar na ito. Ano bang sinasabi mo riyan, anak? Paanong hindi ligtas? Nasa teritoryo pa rin po tayo ng mga aswang, Inay. Sa oras na lumabas po tayo dito, madali po nila tayong matutuntun. Paano namang matutuntun? Bakit pala tayo nakatakas sa kanila kagabi? Nalungkot na lamang sina Inay at Itay matapos kong sabihin sa kanila ang tungkol sa mga ginawang sakripisyo ni Aling Klaring. Pareho silang hindi makapaniwala na wala na ang nasabing matanda. Narinig ko na lang ang pagkalam ng sikmura ni Itay, kaya naalala ko rin na nagugutom nga pala siya. Gamit ang aking kapangyarihan ay tinalasan ko ang aking pandinig. Mula sa labas ng kuweba ay naramdaman ko ang isang maliit na nilalang na may buhay. Hindi man ako sigurado pero batid kong isa lamang itong hayop. Inay, Itay, sandali lang po. Lalabas po ako dito sa kuweba. May nararamdaman po kasi akong pwedeng kainin sa labas Ay naku anak, tumigil ka nga riyan. Baka mapahamak ka pa lalo sa mga binabalak mo. Mabuti pa'y maghintay muna tayo ng isa pang araw. Hintayin muna natin silang magkasaawa sa paghahanap sa atin. Siguradong titigil rin sila. Hindi po, Inay. Alam pa rin po nilang narito lang po tayo sa loob ng isang lihim na kuweba. Hindi lang po talaga nila tayo direktang nakikita. Alam pala nilang nandito tayo, bakit lalabas ka pa? Oo nga naman, anak. Tama ang Inay mo. Pabaya mo na. Titiisin ko na muna siguro itong gutom ko. Mukhang kaya ko pa naman Ako na pong bahala, Inay, Itay. Papakiramdaman ko munang maigi kung may aswang sa paligid. Basta, madali ko naman pong malalaman kung may malapit sa kanila Ilang minuto pa ang lumipas bago ko sila nagawang parehas na makumbinse. Iniwan ko lamang sila sa loob ng kuweba, habang ako naman ay nagsisimula na sa aking ginawang pakikiramdam. Nang matanto kong ligtas sa labas, nagsimula na akong tuntunin ang kaninang aking nararamdaman. Laking pasasalamat ko nang matagpuan ko ang isang ligaw na baboy ramo. Sa wakas ay may pangpalipas na kami ng gutom para sa buong maghapon ng araw na yon. Ala anak, saan mo naman nakuha ang baboy ramo na yan? Oo nga anak, ang galing mo. Diyan lang po sa malapit, Inay, Itay. O tara na po, lutuin na po natin to. Meron nga rin po pala akong dalang mga gulay na pwede nating kainin. Wala rin naman kaming naging problema pa sa tubig dahil patuloy rin ang pag-agos nito sa isang parte sa loob ng kuweba. Ayos talaga anak, solve na solve talaga itong nahuli mo. Ang dami pang mga gulay Kaya nga, ako rin anak, salamat ha. Ay, wala naman po yun. Ang mahalaga po sa ngayon, hindi po tayo magutom. Higit sa lahat, ligtas pa rin po tayo. Buong araw noon ay pinili lamang naming manatili sa loob ng nasabing kuweba. Napagkasunduan rin kasi naming tatlo na magpalipas pa kami kahit na dagdag na 2 araw pa para masiguro na rin naming wala na talagang aswang ang makakatagpo sa amin. Pagsapit ng kinagabihan, habang mahimbing na ang aming pagtulog, ay bigla na lamang akong nagising.
bigla na rin kasi akong nakaramdam na matinding kaba sa aking puso. Sa una ay hindi ko talaga mawari kung ano nga ba ang nangyayari. Ngunit bigla na lang bumalik ang lahat ng matinding takot sa aking buong sistema matapos kong maramdaman ng isang aswang. Isang aswang na malapit lamang sa aming mismong kinalalagyan. Inay, Itay, gumising po kayo riyan. Bakit anak? May nangyari bang masama? Tarantang tanong pa ni Itay sa akin. Halata ko rin ang matinding takot sa mukha ni Inay. Tila muling nanumbalik sa kanya ang matinding pagkabahala. Nariyang nagsimula na muli siya sa kanyang pag-usal ng mga dasal. Si Itay naman ay dinampot kaagad ng kanyang itak. Namulagat na lamang ang aking mga mata matapos kong matantong sumisinghot-singhot ang aswang na nasa labas ng kuweba. Sa talas ng pandinig ko ay batid kong paunti ng paunti niya nang natutunton ang tapat ng aming kinalalagyan. Halos himatayin na ako sa tindi ng tensyon matapos sandaling mapahinto sa harapan ng bukana ng kuweba ang nasabing aswang. Hindi man kami tahasang nakikita nito, subalit maaring naamoy pa rin nito ang sanggol na nasa sinapupunan ni Inay. Napatras na lamang kami matapos tumayo sa harapan ng isang aswang. Sa tindi ng takot ni na Inay at Itay ay parehas na lamang silang napayakap sa isa't isa. Ako naman noon ay maingat na nakikiramdam lamang kung tuluyan na nga bang matutuklasan ng aswang ang lihim na kuweba. Pero mabuti na lang talaga matapos ang halos isang oras na pagpapaikot-ikot ng aswang na yon sa palibot ng bukana ng kuweba ay tuluyan na rin itong sumuko. Salamat. Mukhang wala na siya. Ano ba yan anak? Mahal, buong akala ko'y himatayin na ako sa matinding takot. Buti na lang talaga at hindi niya tayo nagawang makita rito sa kinaroroonan natin. Kung nagkataon, nayari na sana tayo ngayon. Oo nga mahal, mabuti na lang talaga tuluyan na nga siyang nawala. Sana wag na siyang bumalik rito. Basta, ako na pong bahala sa kanila. Susubukan ko po silang labanan sa susunod. Buong akala namin ay doon na nagtatapos ang lahat. Subalit doon pala magsisimula ang aming magiging problema. Pagsapit ng kinabukasan, nagpasya na muna akong lumabas muli ng kuweba para maghanap ng makakain. Laking tuwa ko pa matapos kong mabilis na makatagpo ng 2 manok na ligaw. Kaya dali-dali ko itong kinuha at dinala sa loob ng kuweba. Wala akong kamalay-malay na isa lamang palang patibong ang lahat. Hala anak, ang galing mo talaga. Saan mo naman nakuha yung mga manok na yan? Diyan lang po sa manapit, Nay. Nagtataka nga din po ako kung bakit ang dali ko lang nahuli. Baka naman nagiging mahusay ka na talagang mga ngaso. Kaya pati mga paggalaw mo hindi na rin nararamdaman ng ligaw na hayop sa lugar na ito. Maaring ganun nga anak. Napakahusay mo talaga. Natutuwa naman ako sa iyo ng sobra. Halika nga rito. Masayang niyakap ako ni Inay sabay gulo pa nito ng aking buhok. Nang maluto na nga ang mga manok, pinagsaluhan na nga namin ito. Sa una ay ayos lang naman ang aming mga pakiramdam. Hanggang sa pagsapit ng dilim, bigla na lang parehas na sumakit ang mga tiyan ni na Inay at Itay. Suka sila ng suka na nagsimula na ring mamilipit sa matinding sakit. Nagtataka naman ako kung bakit silang dalawa lang ang nagkaganon. Pinapalagay ko na lang na maaring mataas ang aking panlaban sa mga lason o kung anumang bagay na katulad nito. Nang maalala kong 2 manok na kinain namin kanina ay nagkaroon na ako ng masamang hinala. Maaring nahulog kami sa kanilang ginawang patibong. Maaari ring may kaugnayan ng nakita naming aswang sa labas ng kuweba at ang mga bagay na yon. Inay, Itay, sandali lang po Lalabas lang po ako para humanap na maaring panglunas sa inyong dalawa. Pagkalabas ko sa bukana ng kuweba ay bigla na lang akong natigilan sa aking kinatatayuan. Talagang hindi ko inaasahan ang mga kaganapan sapagkat mula sa palibot ng nasabing lugar, naroong nagkalat ang ilang mga aswang. Galit na galit sila habang nasa anyo sila ng kanilang pagkaaswang. Sa paglibot ko pa ng aking paningin, mas lalo kong nabahala. Mula sa isang banda kasi ay naroon rin ang kanilang pinuno. Tumatawa ito ng ubod ng lakas. Tila sobrang saya nito nang matantong gumana nga ang kanilang mga plano.
Yun ay ang mapalabas ako sa lungga na aming pinagtataguan. Ano, batang paslit? Akala mo ba matatakasan mo pa ang kapalaran mo? Nagkakamali ka kung yan ang iniisip mo. Wala akong pakialam sa mga sinasabi mong aswang ka. Kahit gaano pa kayo karami, hindi ako natatakot sa iyo. Sinong niloloko mong paslit ka? Halata namang nanginginig ka na sa matinding takot. Akala mo ba, hindi ko alam na nasa likuran mo nakakubli ang isang mahiwagang kuweba? Akala mo ba hindi ko rin alam na nariyan sa loob niyang nagtatago ang iyong mga pinakamamahal? Nang marinig ko ang mga katagang yon, ay labis talaga akong nataranta. Batid ko rin kasing kahit ano pang gawin ko, wala akong kalaban-laban sa kanila, lalo pa sa kanilang pinuno. Alam ko rin sa aking sarili na sa mga sandaling gamitin ko ang kapangyarihan ng mutya kong tangan ay mabilis rin akong manghihina. Bagay na mas makapagpapahamak pa sa amin. Subalit hindi ko na lamang pinahalata ang bagay na yon sa kanila. Sa halip ay wala na akong sinayang ng mga oras pa. Palihim kong hinawakan ang isang punyal na nakakipkip sa aking tagiliran. Doon ay padaklap akong umatake sa ilang aswang na nasa hindi kalayuan. Bagay na hindi rin nila inaasahan. Kaya ganun ko na lamang sila kadaling binawian ng buhay. Waring hindi naman naapektuhan ang kanilang pinuno. Sumenyas lamang ito sa iba pang alagad niyang naroon upang atakihin ako. Pilit pa akong nakikipagpalitan ng mga pag-atake at pagsalag sa kanila. Nang mapansin rin ng kanilang pinuno na nahihirapan na ako, doon na nila sinamantala ang pagkakataon. Batid kong sa mga sandaling sumali na ito sa aming labanan, tsak na magiging katapusan ko na rin. Dahil sa tindi ng pagod at ilang mga sugat na natamo, ay bahagya akong napapaatras. Hanggang sa hindi ko na lamang namamalayan na nasukol na pala ako sa mismong bukana ng lihim na kuweba. Nakita ko na lang ang kumakaripas na pinuno habang patungo sa aking direksyon. Subalit labis akong napatda nang walang mukta akong nasaksihan ang kanilang sabay-sabay na tila pamimilipit sa matinding sakit. Ha? Anong nangyayari? Paano? Labis pa rin talaga akong naguguluhan sa naging mga tagpong yon. Mabuti na lamang at naisipan ko pang samantalahin ang pagkakataon. Isa-isa kong inatake ang mga walang kalaban-laban na aswang na nasa aking harapan. Hindi talaga ako makapaniwala dahil ganun kadali ko lang na napatay maging ang kanilang pinuno. Labis akong kinilabutan at napahagulgol ng iyak sa hindi ko inaasahang napakalaking himala. Bigla ko na lang ring naramdaman ang mahigpit na pagyakap sa akin ni na inay at itay. Wala na anak. Ligtas na tayo. Tapos na ang lahat. Natalo mo na ang aswang. Tapos na. Maraming salamat, Panginoon. Salamat, anak. Salamat. Inay, itay, mabutit ayos na rin po kayo. Mabutit ligtas na rin po tayo. Magaling na rin po kayo. Nag-iyakan na lamang kaming tatlo ni na inay at itay habang kami patuloy na nagyayakapan. Sa huling pagkakataon kasi ay kusang ibinuhos ng mismong mutya ng puting paniki ang lahat ng kanyang natitirang kapangyarihan. Kagagawa ng mutya kung bakit biglang nagkaganon ang mga aswang na aking kalaban. Bagay na akin din naman kaagad na sinamantala. Subalit dahil doon ay tuluyan ding nabasag ang nasabing mutya na nakapaloob sa aking katawan. Kasabay ng pagkawala ng mga aswang, ang tuluyan ding pagtigil ng mutya ng munting paniki sa pag-iral nito. Sa makatuwid, isinakripisyo ng aking mutya ang lahat para lamang mailigtas kami ni na inay at itay. Dahil lamang yon sa kanyang matinding pagkalugod sa ipinakita kong matinding pagmamahal sa aking mga minamahal sa buhay, ang aking mga magulang. Wakas,